Pirated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay magkakausap itong si Doktora Annalyn Santos at ang kanyang dalawang kaibigan ngang Marites na si Nurse Aban at Nurse Karen. At dito naman ay dumating nga itong si Zoe. At dito nga ay nasabi ni Zoe kay Dr. Annalyn na kumusta at kumusta nga daw nga itong si Dr. Carlos Benitez kung ano na nga ang kanyang tunay na kalagayan at naaawa nga itong si Zoe at bigla na mga dumating itong si Dr. Ken na siya nga nakakita sa tunay ngang ginagawa nga nitong si Zoe at ni Dax at nasabi nga niya na ganyan-ganyan talaga ang ugali ng mga taong may mga itinatago katulad nga ng isang doktor na nakita ko kasabay niya na sa loob ng CR na may kasamang lalaki at nakikipaglandian dahil kitang-kita nga kasi nitong si Dr. Kent kung paano nga mabutihan at niyakap nga nitong si Zoe, itong si Dax na kanyang boyfriend. At dito nga ay nasabi ni Doc Kent na malandi ang isang doktor at agad-agad naman itong si si Zoe ay nilapitan si Doc Kent at agad niya nga itong sinampal na siyang ikinagulat nga ng lahat kung bakit ganoon ang reaksyon nito ngang si Zoe na nagpapahalatang masyado na siya talaga ay may karelasyon at may itinatago sa kanyang sarili. At dito naman ay nagsalita ang isa niya sa mga kaibigan na sinabi nga dito kay Dr. Annalyn Santos na nakakagulat na at nakakapanibago na iyang si Zoe dahil nung minsan nga ay pumunta ng sementeryo at hukayin niya ang bangkay ng kanyang mami demunyitang Moira kung ito nga ay totoong patay na or buhay pa, dahil hanggang sa ngayon ay hindi nga naniniwala itong si Zoe na ang kanyang mami demunyitang si Moira ay sumakabilang buhay na. At ngayon nga ay nagulat din ang lahat, lalong-lalo na ang dalawang Marites na si Nurse Iban at Nurse Karen nga nawindang sa sinabi nga ng best friend nito nga si Zoe na pinuntahan niya ang sementeryo at hinukay nga ang bangkay ng kanyang mami demunyitang si Moira. At dito naman ay tuloy na tuloy talaga ang pagdidemanda nga ni Miss Giselle Tanyag sa kanyang anak na si Justine at pinuntahan nga ito ng dalawang pulis para imbitahan dito nga sa presinto, ngunit hindi sumama itong si Justine dahil wala nga silang daladalang warrant of arrest. At ang sabi nga ni Justine ay baka idemanda ko kayo ng harassment at ako'y hinaharas nyo. At dito ay napaisip nga lalo itong si Justine na talaga palang tuloy ang plano na ipakulong nga siya ng kanyang mami Giselle. Ano kaya ngayon ang gagawin ni Justine ngayong naimbitahan na siya ng dalawang pulis? Paano niya kaya ipagtatanggol ang kanyang sarili? Babalik na kayang muli sa Amerika si Justine or haharapin at lalabanan niya ang kanyang mami Giselle dahil si Giselle nga ay may mga ebidensya na magpapatunay na ito nga si Justine ay naging kakampi nitong si demunyitang si Moira. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Abot Kamay na Pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!